Yun, good evening guys. Nandito tayo ngayon sa sa Al Hilal Academy, Football Academy. So waiting tayo kasi naglalaro yung may training yung alaga ko sa loob. So waiting tayo. Mga ano pa naman yun, mga isang oras siguro. Waiting tayo. So waiting tayo. Pag-usapan natin yung paano ako nakarating dito sa Saudi Arabia as a family driver. So may pailan-ilan na nag-message kasi sa akin, nagtatanong kung paano ako nag-apply, paano ako na ganyan. Mahiya naman ako sagutin, tapos mahiya naman ako maggawa-gawa ng video na ganito. So ngayon try natin. So patapos na yung kontrata natin next month, November. So, November 9, tapos na yung kontrata ko November 9. Yung November 9, 2025. So magto 2 years na tayo. So mag-aantay na lang tayo ng flight natin. Inshallah, pauwi. So yun. Magsimula tayo sa sa paano ako nag-apply. Nung nasa Pilipinas pa ako, siyempre nagtrabaho sa Davao, sa driver din, company driver. Shout out sa mga kasama ko diyan. Shout out sa inyo ha. Sa Gisano Capital. Trabaho ko dati since 2016. Oo, sa previous ko nga na company. So mga 2003, mga August siguro 'yon. Na parang na naisip ko na try ko kaya mag-apply ng abroad Pero dati gusto ko na mag-abroad pero hindi ko lang alam kasi yung paano. So yun, may na-search ako, may nakita ko sa YouTube. So, nag-search ako sa Google. So yun, lumabas yung mga job street na yan, Indeed, work abroad, yung mga website na mga pang-hiring sa abroad. So nagpagawa ako ng resume. So ayun, isinend ko sa mga website na yun, sa Indeed, ganun, mga work abroad, job street, yung mga ganyan, basta i-search mo lang sa Google, lalabas yan. Ayun, mga ilang weeks siguro, hindi ko na may tumawag. Akala ko lang hindi parang scam ba, parang ganun. Tinawagan ako na kung ako ba daw yung ganun. Parang interview na din, initial interview. So sabi niya, mag-aantay na lang ako ng agency na tatawag sa akin, so mga 1 week daw, ganun. So hindi ko na inisip, hindi ko na, parang binaliwala ko lang. Akala ko hindi naman totoo. So yun, mga ilang araw tumawag yung agency ko, yung Skilled Management. Shout out dyan sa Davao, may branch sila sa Magallanes, meron din sa may branch sila sa Singalong, sa Manila, sa Paco. So yun, tumawag, sabi niya, si Ma'am Carol yun tumawag sa akin Tawag ni Ma'am Carol sa akin, sabi niya, hello sir, willing ba daw ako pumunta ng Maynila as soon as possible, sabi niya. So when may trabaho pa ako, di ba, sa time na yun hindi pa ako nag-resign. So yun, sabi ko, ma'am, pwede bigyan mo muna ako ng mga ilang weeks para mag-resign or magpasa ng resignation sa company ko, kasi pa ako. Pero tinanong ko muna yung agency, si Ma'am Carol, kung totoo ba or sure ba talaga. Sir, sure naman kasi nasa agency na yung pangalan mo, ganun. So yun, nagpasa na ako ng resume sa yung company na sa trabaho ko. Ayun. Tapos yun, na ako sa agency. Pinag-report na ako sa agency sa Davao, diyan sa Magallanes. Nag-medical ako. Medical. Ano ba yan? Medical? Medical lang ata Kasi yung the rest sa sa Manila medical lang sa Davao. So nag-comply ako medical. Nabagsak pa nga ako sa
sa lungs ko kasi may ano daw, scoliosis. Ano tawag? Scoliosis daw ako. So yun, may scoliosis daw ako. Tapos pagka nung na-okay na yung ano ko, yung x-ray ko, mga ano, September ano ba yung mga last week ng September, pumunta na ako ng ano ng Manila, doon sa main office nila sa Singalong. Tapos pagdating ko doon, ano na agad contact, ano yung nag-sign ng contract. Pag-sign ng contract, mga ano din mga ilang araw din, nagpidos. Ay hindi, nag-ano pa pala ako, nag-TISDA pa pala ako sa sa Davao. TISDA sa bahay lang yan online. Tapos ayun, doon sa Manila, pidos, POA, stamping. Ayun. Tapos mga October, nag-process pa pala ako ng license ko sa yung parang certificate. Kumuha pa ako sa main nila, SLTO doon sa Quezon City. Tapos tapos mga ilang buwan din ako sa mga 1 month and 2 weeks ang stay ko sa Manila. Tapos mga last week of October, lumabas yung ticket, kasi natagalan sa ticket kasi daw may problema dito, yung ganun. Totoo naman kasi namatay yung katulong kasi kaya ang tagalan. Ayun, 28 ata yun, nakuha ko yung schedule ng ticket ko. Ang flight ko November 8, 2023. So yun, naka-flight ako November 8, pero medyo malaki din gastos ko sa Manila kasi nag-rent pa ako ng bahay, kwarto. Ay hindi pala yung kwarto, parang bed spacer lang, tapos kain ko pa. Siyempre, needs ko araw-araw. Tapos, yun, November 8, naka-flight ako 2023. Nakarating ako dito mga November 9, 2023. So yun, magto 2 years na ako. Ngayong October ay November 9. So yan. Inshallah, uwi na tayo. Finish na. So, sana guys na nasabtan ninyo, naintindihan nyo. Hindi kasi ako marunong mag-explain masyado. Alam nyo naman, nahihirapan ako sa kalisod. So yan lang guys. Thank you for watching. Bye bye. Ingat. Hey.